Ngayon meron tayong isang exclusive interview dito sa isang reunion ng mga Falcons. Si isang tao nagpasikat ng Adamson. Okay? Hindi, totoo yun dahil sa libreng advertisement ang Adamson doon dahil pag-shoot mo Okay. Ito si Rodolfo, kilalang Ompong Segura na naglaro sa Philippine Team Youth 1972 champion. Hindi lang yon, naglaro sa 7-Up, naglaro sa Utibo, at huli sa sikat na Toyota. Yan. At isa sa mga pioneer ng PBA. Yan. Ngayon, ito product rin ng Adamson Juniors, pero hindi siya naglaro sa Falcons. Ba't di ka naglaro sa junior nun? Hindi, nung juniors kasi parang overage na ako sa juniors Kaya napunta ako sa seniors. So yun, naglaro ako sa seniors under the coaching guidance of Nilo Verona and Nick Jorge. Naglaro ka rin sa AAU doon, no? AAU naglaro. Kasama ko si Junicio. At kasama mo yung kapatid mo, no? Si Tomas. Si Tom. Si Tom, oo. Si Tom nauna sa'yo, di ba? Sa junior, no? Nauna. Tapos sa senior. Ngayon, paano ka nakuha sa senior? Medyo matangkad kasi ako nung araw. Nung araw kasi 6'2", matangkad na So, yun. Na-invite ako to join the team. So, I joined the team. Medyo mahirap yung practice, pero I endured the situation. Ngayon, ano mas mahirap maglaro? Sa UAP o doon sa AAU? May kaibahan ba? Siyempre sa UAP kasi AAU medyo marami ng doon marami ng overage. Unlike yung UAP, talagang mga ka-age level mo yung mga kalaban mo doon. Sino man nakasama mo na hindi mo makalimutan sa team? Yung unang pumasok ang Adamson sa UAP. Junicio, sila Marcelino, yan yung mga kasama ko dyan. Mga sila Chingkali, yan yung mga Chinese friends namin dyan. Si Ang, yan kasama namin dyan. At marami pa mga sila Nieto, sila Kamaya, sila Kabuatan. Yan yung mga karakter during that time. Hindi ko makalimutan yung unang pumasok kayo sa UAP linggo yun Okay? Ang nakalaban nyo, NU, di ba? Panahon ni Sigwa, si Ray Sigwa. Okay? Kayo naging spoiler, unang tinalo nyo UP, di ba? Yes, Andun sila Suarez, andun si Aliado, si Villarreal, tsaka si Sanico. Oo, yung mga kalaro nyo. Ngayon, nahirapan ka ba doon o talagang confident ka doon sa Hindi, yung maganda yung team namin noon well coordinated, kaya yun, yung maganda yung pinakita natin doon during that time. Tapos, naging captain ball ka, no? Yung huling laro mo. Naging captain ball ako na. Noong 1972. 1972. Sino pinakamabigat na kalaban nyo? Teka, may nangyari doon Matatapos na to. May kikwento si Ompong noong 1971. Alam nyo ba, Montek nag-champion ng Adamson sa UAP? At makakalaban nila ang UE, no? Ano UE. Nangyari? Kalaban nyo ang FEU. FEU noon, yung nagkaroon ng may maggagawa ng free throw Panalo na Adamson noon, di ba? Kaya lang tapos lumipat tayo ng court, nagkagulo-gulo na. Bench. Kasi yung meron ng adult po nakalaban yung yung kalaban ng FPU, nakalaban ng lumipat doon sa So nagkaroon ng konting kaguluhan. So yun ang nangyari doon. Na-rebound ni Porto,
na-shoot doon sa court ng FPU. Tapos na-time na. Tapos ano na, yung overtime. So yun, nag-overtime. At natalo Adamson sa To cut it short, natalo yung Adamson dahil dun sa shoot ni Porto dun sa kabilang dun sa kabilang. Ngayon, kinuha ka rin ni Verona sa Utibo, di ba? Sa Utibo. Tapos naglaro ka rin sa 7-Up, di ba? 7-Up, naglaro yan. Pagtapos kinuha ka ng Toyota. Toyota, doon na nag-start yung professional career. Nanibago ka ba sa Toyota? Hindi naman, kasi mga kasama ko rin naman yung mga nakasama ko doon. Hindi ka pa nagkaroon ng para bang nahiya ka o kasama mo mga sikat na sila Jaworski, sila Reynoso. Ikaw yung pinakabata, medyo may konting diferensya. Pero nakapag-cope up ako. At bago pala to na bago siya naglaro sa Toyota ay isa siya sa mga unang player ng Adamson like Dionisio na naglaro sa Philippine team, Philippine Youth, no? Yeah, tama. Naglaro kami Kayo sa nag-champion, no, di ba? 1972 against China. At pagkatapos doon, naglaro ka sa Toyota. Kami na magkasama na kami sa Toyota. Magkano allowance yun nung amateur kayo sa Toyota? Amateur pa lang, ha? Amateur, mga 5,000 a month. Tapos yung nag-PBA kayo, 8,000. wow. Ano hindi mo makalimutan laro? Siya po yung the best receiver ni Jaworski, bato-bato, di ba? Ikaw yung bato, bisan high pointer ka pa doon, di ba? Oh. Siyempre yung nag-champion kami, yung nanalo kami ng yung first Cinderella Finish. Doon kami yun ang pinaka-memorable na game ko. Nag-champion kami sa Cinderella Finish na PBA. First 5 ka ng Toyota, di ba? Oh, Sino yes, ang kasama mo sa first 5? Ayan, si Dionisio, tsaka yung mga Fernand, Francis Anay, sila Orly Boson, yan yung mga matatanda na sa Toyota nung araw. At Tapos naging coach ka rin ng Adamson, di ba? naging coach ako ng Adamson sa women's. At pinanalo mo noon, di ba? Nanalo naman kami noon. Tapos national team, di ba? National team sa Thailand. Naging silver finish yung Philippines noon during that time. Yan po, si Mr. Ompong Segura. Thank you. Cheers! Orang mag-issue ka rin. Kaya nga si Peter, Peter, Susunod ha. Nash, yung mga ni Ron, tsaka ni Luis. Ito isa man nakasama ni Ompong Segura, si Olen Marquisias. Ito, si Olen Marquisias. Ito po ay apo ng sikat na Olympian. Si Marquisias. Franco Marquisias Oh, and Leonardo Marquisias. Father and son, wala pa nakaka-break the record. Sa basketball. Sa Olympics, no? Father and son, no? Basketball. Olympics. Father and son. Jim, ang dami pang wine yan Ikaw sa mga rookie ng Adamson, no? Yung panahon nila Hong Kong. Sino nakasama mong rookie ng Adamson noon? Sino rookie? Ramon Calma, Lalo namin na wala ka na, hindi ka Ching Marcelino, at isa pa, meron pa isa. Kalimutan ko yung isa. Calma, Dionisio. Ching Marcelino. Nakalimutan ko yung isa, pinag-usapan.